Magtatatlong araw nang nawawala ang 60 anyos na lolo na kinilalang si Conrado Manaysay mula sa Durian Street, Barangay Calawaan. Ayon sa mga apo nito, madaling araw ng December 20 nang huling makita nila ang kanilang lolo. Sa bahay, kasama ni Conrado ang kanyang anak at mga apo. Napag-alaman na tuwing madaling araw ay lumalabas ito ng bahay ngunit nakakabalik o hindi naman kaya ay napipigilan umano ng kanyang apo. May mga pagkakataon din umano na nakakalimot na ang nawawalang lolo. December 20 po na madaling araw. Tulog kami lahat. Lumalabas po siya ng madaling araw. Napipigilan po namin yun. Yung lumabas po siya ng madaling araw. Tapos pinauwi ko po siya. Tapos yun. Natulog na po ako. Doon na po siya nawala. Nakatakas po. Kakauwi lang po namin ito lang pong linggo. Yung nag-post po yung tita ko po, mama niya po, na nawawala nga po yung lolo ko. Yun po. Kinaumagahan ay nagtungo na ng barangay ang pamilya ni Conrado upang hanapin ito ngunit hindi pa din nakita. Ibinahagi ni Menchi, anak ng nawawala, na hindi na humarap sa kamera na wala umanong CCTV footage na makuha. Nais niyang humingi ng tulong na makakalap ng kuha ng CCTV sa lugar. Samantalang may nakakita pa umano kay Manaysay ng madaling araw na umalis ito. Inanap po dito sa Calawaan. Tumingin na po kami ng CCTV. Pero may nakakita daw po sa may kanto. Tapat po ng barangay. May tattoo sa magkabilang braso at suot nito nang huling makita ang green na t-shirt at yellow na short. Conrado Salvador po. May sakit po yun sa buto. Umiinom siya ng diclofenac. May tattoo po siya sa may kaliwa tsaka kadang braso. Tapos medyo yellow na short. Naka-green po siyang t-shirt. Pakiusap ng mga apo na dalhin sa barangay ng Calawaan ang kanilang lolo kung sakaling may makakita dito. Panawagan na lang po sa mga kapanood nito na kapag nakita niyo po ang lolo namin, pakisabi na lang at pakidala dito sa Calawaan, sa barangay na lang. Nawagan lang po sa lolo ko na nawawala. Pakitawagan na lang po yung number, tsaka po pakidala na lang po sa barangay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.